Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magsiluhod po tayo para sa panalangin ng misyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya ay nabuhay na maguli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Espiritu Santo ay sinugo sa mga apostol upang gawain ng iyong anak ay may pagpatuloy at takayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mong sa nakalipas na 500 taon, marating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak, na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin, sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay, sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya ring ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabin nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa bilang iyong mga anak. Buklorin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ng mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marubdob na paghahangad na makatulong sa iba na manampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makihati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina ang humubog nawa sa amin nang maging tunay na saksi at alagad ni Jesus. Laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari, kaisa mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang nataasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen,
Amen. Mahal na Bering mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita de Casia, San Agustin, Santa Monica. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng sumusubaybay ng live streaming ng ating parokya. Isama po natin sa banal na misa ang kaarawan ni Tarsila Sade, Princess Marcelo, ang pasasalamat ng Damayan Boloseño INC, Dulay Family, at para sa successful operation ni Adelaida Dulay, Ulano Family, Parani Family, Galiano Family, Ulao Family, Loida and Ramon Cruz and Family, Saling Santa Maria and Family, Ginoong Engginang Clabel Bidanya and Family, Mark Francisco and Family, Lacanilaw Family, Jerry and Sinaida Cruz and Family, Director Araceli Francisco and Family, Melinda Jong and Family, Puring de la Cruz and Family, Benos Del Mondo and Family, Dori Baloha and Family, Linda Rivera and Family, Lisa and Leo Fale and Family, Edna MacArthur and Family, Malu Aranya Gamboa and Family, Robert Baby Santos and Family, Consuelo Bailon and Family, para sa ligtas at mabuting kalusugan nina Bocal Emily at Boy Beseo, Marieta Mendoza, Shoni Graciola, Coring Santa Maria, Emmanuel Reyes Arosa, Juan Miguel Santos, Florderisa Plancha, Sia Garce, Leti Mendoza, Marlina Tanglawan, Dandal Family, Raypante Russell Tanyon and Family, at para sa lahat ng empleyado ng DPWH. Para sa mabilis na pagaling ni Ireneo Caparas, Benito de Guzman, Sol Doldolao, Piwi Del Villar, at para sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Nori Sapalaran, Mr. and Mrs. Alfonso Rigor, Mr. and Mrs. Johnny Corpus, Mr. and Mrs. Efren Borella, at para sa lahat ng ating mga kailingan. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At ang tema po ng pagdiriwang, Balat ng Tao, Binura ng Pasko. Magsitayo pong lahat para sa pambungad na awit. Joyful
Minamahal kong mga kapatid, halina't sambahin natin ng may kagalakan ang ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, ngayong gabi saksi tayo sa isang pangyayari ni sa guni-guni hindi natin maisip. Hinubad ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan, di kalaunay nadama niya ang lamig ng pakikitungo ng kanyang kapwa. Nadama niya ang pagtatakwil ng bayang kanyang hinirang. Nadama niya ang pighatis sa krus. Gayunpaman, minahal tayo ng lubos ng Diyos kung kaya't ninais niyang lumapit at maging kaisa natin. Hilingin natin ang biyaya ng kahinahunan upang tuluyang manahan ng sanggol na si Jesus, ang ating manunubos sa ating mga puso. Bilang pamilyang nagkakatipon, halinang aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Buong kababaang loob, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Umupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Para sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan, pang magpakailanman ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang puon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawa, pagliligtas ay banggitin, kahit saan ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Upat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhang nasa tabig ay magdiwang, ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ay pupurihin pagkat siya ay daratan, paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan, tapat siya bumato, at lahat ay pantay-pantay. Sumilang ngayon, manunubos Kristo Para sa ikalawang pagbasa, hinikaya tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pong lahat para sa mabuting balita.
Ito'y balitang masaya. Manunubos sumilang na, sa ating Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inuutos ng Emperor Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo sa isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po at makinig sa homilia. Minamahal kong mga kapatid na nakikipagkaisa sa gabing ito, sa lahat ng aming mga kakilala at kaibigan na umaantabay sa live streaming ng ating parokya, sa mga panalangin at pagpapasalamat, tayo ay pinag-iisa ng Diyos. At sumapit na po tayo sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, maya-maya po ay magsisiuwi na tayo ng ating kanya-kanya mga tahanan, hindi para matulog na agad, kundi para
tayo ay mag-Noche Buena sa simpleng pagkain pero mataas na panalangin at bilang pagpapasalamat sa dakilang Diyos na sa kanyang pagiging tao upang tayo ay muling makaisa ng Diyos at maligtas sa mga kasalanang umalipin sa atin. At kapag tayo ay nasa kasalanan, hindi tayo panatag, para bang handoong tayo ay nagkakaroon ng pagkabalisa, nagkakaroon ng pag-aagam-agam at alalahanin. At hayaan po natin na sa gabing ito, pawiin ng Diyos ang Ninyo Jesus na isinilang sa sabsaban ng sagayon. Tayo ay patuloy na makapagdiwang ng may saya sa ating kalooban. At nakita po natin ito, tinalakay at nabanggit sa ating mga pagbasa sa misa ng hating gabi ng Pasko ng Pagsilang, kung paanong ang ating Panginoon ang tunay na liwanag at ligaya. Sa simula po ng unang pagbasa, inilarawan kung ano ang ihahatid ng Panginoon sa kanyang pagdating, ang kadilimang binalot sa lupain ay sisinaga ng isang malaking liwanag. Ang lupain ay papawiin ng dilim at ang liwanag ang mababanaagan nito. Malamang ang lahat ng mga taong nakatira sa lupain iyon noong kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo at ngayon ay ating tinataglay, mapupuno tayo ng saya at sigla dahil magpahanggang ngayon sa kahanga-hangang gawang ito ng Diyos. Hello! Baka po tayo ay wala na sa presensya ng Diyos. Napakalinaw po ang paglalarawan ni Propeta Isaias sa Panginoon bilang liwanag at ligaya ng sangkatauhan. Ang Panginoon Diyos mismo ang papawis sa dilim, bumabalot sa kanyang bayan at maghahatid ng ligaya sa lahat. Siya ang liwanag at ligaya ng mga taong inilarawan ni Propeta Isaias na atin naman ngayong tinatamasa. Kanina nung kami po ay nasa opisina ni Father Randolph, kaagad ay aking tiningnan yung tema. At sa aking pagkatingin at pagkabanggit at pagkabigkas, ang sabi ay, balat ng tao, binura ng Pasko. Hindi po pala balat, kundi balat ng tao, binura ng Pasko. O para maintindihan natin, ang mantsa ng pagkakasala ng tao, binura ng Pasko. Inihayag ng Diyos ang dakila niyang pagmamahal, at yan po ang makikita natin, ang kakaibang pamamaraan ng Diyos na tanging ang kanyang karunungan lamang at higit ang buong makakaunawa nito. Minamahal kong mga kapatid, sa unang pagbasa mula kay Isaias, inilarawan sa atin ang abang kalalagayan ng tao sa pagkasadlak sa kadiliman at kahirapan. Subalit, matutupad ang pangako ng Diyos na isalba ang kanyang bayan. Isang sanggol na lalaki ang bibigay ng Diyos. Pinatutunayan ng Diyos sa pamamagitan ng lalaking sanggol na ito na siya ang liwanag at ligaya. Ibibigay ng Panginoon ang kanyang sarili upang maging liwanag at ligaya ng lahat. Kahanga-hanga
sapagkat siya mismo ang mamumuno at siya ang tatawaging kahanga-hangang tagapayo, malakas na Diyos, walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. Alam niyo po, sa gabing ito o sa maghapong ito o sa buhay na ito, malamang yan ang ating tinatanggap at ipinapahayag. Si Jesus, ang tanging kapayapaan at hari ng buhay natin. Sa ikalawang pagbasa po mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito, ngayong Pasko, ngayong gabi, itinuturo ng apostol ang katotohanang naligtas na tayo sa pagkakaalipin ng mundong ito. Ang sanggol na tinutukoy ni Propeta Isaias sa kanyang propesiya ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. Si Jesus ay pumarito sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan. Ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa lahat ay dumating sa daigdig na ito sa pamamagitan ng Mesiyas na si Jesus. Hindi natin makakalimutan ang kasaysayan at ang biyaya ng kaligtasang ng bawat isa sa atin ay tinataglay. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa lahat, pumasok sa daigdig ang liwanag at ligaya, hatid ng Diyos. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya kay Jesucristo na siyang bukal ng kaligtasan, ang siyang tutulong sa atin na itakwil ang kasalanan at ang katampalasan, ang pita ng laman at gayon din ang pita ng daigdig na ito. Sa papaanong paraan mabubuhay po tayo na may pagtitimpi, katarungan at kabanalan habang iniintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon ang biyaya ng Kapaskuhan, ang puno ng pag-asa, sapagkat minamahal kong mga kapatid, nalimutan ng tao ang ganda ng kanyang pagkatao. At ngayon, ipinamulat muli sa atin ng Diyos kung papaano dapat mamuhay at mabuhay sa daigdig na ito sa pamagitan ng tunay na pagmamalasakit at may pag-ibig. Buhayin natin ang pagmamalasakit, ibahagi natin ang pag-ibig. Huwag nating gipitin ang ating sarili sa pagbabahagi ng pag-ibig. Ang Diyos po ay nakipamuhay sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig at malasakit. Ang Diyos ang siyang naging dahilan ng ating kaligtasan. Kaya po, wala tayong dahilan upang hindi natin malaman ito. Kung ang pagbagsak ng tao ay dahil sa kawalan ng tiwala sa Diyos, kaya siya ay sumuway. Sa pagtitiwala naman at sa pagsasabuhay ng atas niya, ang tao ay muling magiging kawangis at kamukha niya. Sa pagpapalalim ng ating pagdiriwang sa Ebanghelyo mula kay San Lucas, ipinalala sa atin ang katuparan ng pangako ng Diyos mula sa angkan ni Haring David, magmumula ang Mesiyas. Isinilang ang Panginoong Hesukristo sa isang sabsaban, baligtad na sa mga kapangyarihan at mayayaman. Ipinakita ng Diyos sa kapayakan at kababaang loob ang daan ng kapunuan at ng kapayapaan.
Buong tuwad sa iyang ibinalita ng anghel sa mga pastol na ito ang pagdating ng tunay na liwanag at ligaya ng daigdig. Ang tunay na ligaya at liwanag ng daigdig ay walang imba, ang nagkatawang taong sanggol na si Jesus. Ang tunay na liwanag at ligaya ng bawat isang nagdiriwang ngayon ay sa pamagitan ng ating pangangailangan at ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Siya ang dumating sa mundo noong unang gabi ng Pasko sa pamamagitan ng sanggol na si Kristo. Ang banal na sanggol na isinilang ng mahal na ina ang Birheng Maria, matapos niyang dalhin sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, ang tunay nating naging kaliwanagan, naging kaligayahan, at naging ligaya at dahilan ng Pasko. Siya ay dumating sa daigdig upang ipaliwanag at ipaliganap, ibahagi ang kaligayahang kaloob niya sa atin. Minamahal kong mga kapatid, ang tunay na liwanag at ligaya ay mayroong palang pangalan. Hindi kung anuman ang nagawa natin sa pagdiriwang ng Pasko sa pagkakaroon ng masarap na pagkain o pagkakaroon ng mga gamit. Ang ligaya at liwanag ay mayroong pangalan, at yan si Jesus na ating Panginoon. Kaya nga po sa pagdiriwang natin, maging laiko, maging seminarista, maging kapulisan, tayo ay tinatawagang magpasalamat muli sa Diyos sa kanyang karunungan at kadakilaan. Maging bukas nawa tayo sa kanyang pamamaraan at naway sumunod tayo sa kanyang kalooban. Palalimin natin at tanggapin natin ang kapangyarihan ng Pasko ng pagsilang sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Ang hatid po sa atin ay tunay na kapayapaan at kaligtasan. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, muli nating ihalay ang ating mga sarili. Ang ating pagnanais na tayo patuloy na maging instrumento ng liwanag at ng ligaya, hatid ni Kristo na sumilang sa sabsaban. Ang sabsaban ay ang ating mga puso. Ang lamping idinampi sa ating Panginoon ay ang pag-ibig niya sa atin. Nawa sa sabsaban at sa lampin, hindi nawala sa pagkapanganak ng ating Panginoon, yan dinawa ang ating maging gabay upang si Jesus ay humimlay at mabalot ang ating pagkatao ng lampin ng pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Tumayo po. Minamahal na mga kapatid, ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap, at mga inaasahan. Taglay ang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin at ilahad ang ating mga pangangailangan, at sa bawat kahilingan ating sasambitin. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa aming Santo Papa Francisco, sa aming mga obispo,
mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, matutunan nawa nila ang pagpapakumbaba ni Jesus tungo sa buong pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng mga bansa, mapukaw nawa sila ng liwanag, hatid ng pagsilang ni Jesus, upang ang kapayapaan ay tunay na manaig sa lahat, gayon din sa aming mga puso, tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahal namin sa buhay, na hindi namin makapiling sa Paskong ito, lalong-lalo na ang mga doktor at nurse sa hospital at mga OFWs, madamawa nawa nila ang pag-iingat at kagalakang hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, mga mabababang loob, at mga itinakwil ng lipunan, sikapin nawa naming tularan ang ginawa noong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namayapa naming mga kapatid, tuluyan nawa silang lumigaya sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin. Tuluyan nawang pukawin ng liwanag na hatid ni Jesus kaming nasadlak sa kadiliman upang makamit namin ang kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo para sa pag-aalay.
Tumayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahay ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkaloob mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang kaalib nito sa San Sinukob. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming tagapangasiwang Sir Broderick, at ng lahat na nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming inialay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon, unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malhating laging berhin, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir
na sina Pedro, Pablo, Andres, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen. Kaysa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan. Noong siya'y panganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa ring birhen, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoong Hesukristo, si Maria na maluwalhating birhen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapati mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak at aming Panginoong Hesukristo. Noong besperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, kami mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, ang paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon at tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, hiniling naming iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap,
upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo na iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kanduan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag, pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling sa iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias Bernabe, Ignacio Alejandro, Marcelino Pedro, Felicidad Perpetua Agata Lucia, Agnes Cecilia Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabuting kaloob mong ito ay lagi mong pinairal, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, tandaan ang ating pagliliwanag at kaligayahan sa tugubi na kagagaling na aral at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Awitin natin ng lakas loob. Sa
Hiniling namin kami idyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pagtanggap ng ating banal na komunyon, yung pong nasa bandang patio o labas sa simbahan, lalapit na po dyan ang mga kaparian, manatili na lamang po kayo dyan. At susundan po natin ang ating social distancing, huwag po tayo mag-aalis ng face mask o ng ating face shield, once na tayo po itatanggap ng katawan ni Kristo. Sa pagtanggap po natin, ay manahimik tayo sa ating upuan at suriin natin ang ating mga sarili upang tayo patuloy na maging liwanag at kaligayahan ng Diyos.
Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Tumayo po. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapati mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po sa mandali at akin pong sasamantalahin ang pagkakataon para po ako ay makapagpasalamat sa ngalan po ng aming prior ng kumbento, si Father Galliano, ni Father Asis Bahaw, ni Father Randolph Dayan, Father Ricky Villar, Dioscoro Arroyo III, at Edwin Hari, kasama po ng buong community ng mga Agustinian. Kami po ay nagpapasalamat unang-una sa lahat ng mga nakasama namin dito sa loob ng 9 na gabi, sa mga nagdarasal ng Santo Rosario bago ang magmisa, mga Mother Butlers at AP, at gayon din sa ating Parish Pastoral Council, Cofradia de Santo Niño, de Cebu at La Consolacion, sa araw-araw ng kanilang pagtsatsaga na magbilang ng kolekta, mga nagpakain ng ating simbang gabi. Maraming salamat din po. Gayon din po sa ating mga lectors at commentators, na kahit na talagang tayo ay pili lamang, ay hindi sila nagpahindi upang ang ating simbang gabi ay ating maitaguyod. Gayon din ang walang pagod na pagtugtog ng ating choir sa pangunguhan ni Brother Jose. Alam ko na napagod ang kanilang mga katawan sa puyat, pero sa kabila ng lahat ng iyon, lumiwanag at lumigaya ang biyaya ng Diyos sa atin. Kasama ng ating mga greeters and collectors, at gayon din ang ating mga scholars ng parokya. Maraming salamat din sa ating Hapag-asa volunteers at sa inyong mga kapulisan at ng ating barangay, na kung saan ay sinamahan kami upang ang protocol at ang pagdidisiplina ay ating magawa sa ating pagsasama-sama. Gayon din po, pasalamatan natin ang mga taga-seminaryo sa pangungunan ng kanilang prior na si Father Jumbim, at ang mga batang postulants at propes. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin sa pagdiriwang ng simbang gabi. At gayon din po sa ating mga sacristan, sa ating SOCOM, sa kaila Norbin at Jumel at Jasper, maraming salamat po. At lalo tigit kay Brother Sian, na talagang siya ay nakatutok sa ating parokya. So sa inyo pong lahat, kung meron man po akong di mga nabanggit, ay pasensya na po, basta maraming salamat po. Sa mga kaibigan po naming sa ibang bansa na mantabay sa page ng ating parokya, nakatutuwa po sapagkat may mga pamilya, halimbawa na po nito sila Ate Lisa, na talagang nagtiyaga. Sabi nga, sa bawat sakripisyo may benepisyo. Amen. Amen. Lagi nating taglayin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya po sa gabi ito, maligayang Pasko, puno ng pag-asa, puno ng pananalig ang bawat isa sa atin. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bago po igawad ang pagbabasbas, bukas po pala meron po tayong misa ng alas 10, alas 12, alas 6 ng gabi at alas 7 ng gabi. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban.
Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang mabagandang balita, ang sanawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay sa lupa sa kalangitan, ang sanawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga makatambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nasipagan doon ng ingalay. Bagong taon ay magbagong buhay ng ligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit ang araw ay sumapit sa sanggol na lulot ng langit. Tayo ay magmahalan at sundin ang ipularan at magbuhat ngayon at hindi Pasko ay magbigaya. Ang taon ay magagong buhay ng ligaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin kasaganaan. Tayo magsiawit habang ang buhay mainit. Ang araw ay sumapit ng sanggol na lulot ng langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang lipunan. Magandang gabi po sa ating lahat at maligayang Pasko sa ating lahat.